6 na terminong nagsalbi bilang alkalde ng Naga City. At Ramon Magsaysay Awardee for Government Service. Isa si dating DILG Secretary Jesus Jesse Robredo sa pinakarespetadong opisyal sa bansa. Kaya naman hindi lang ang pamilya at mga kaibigan ni Robredo ang nagluksa sa pagpanaw ng kalihim. 18 ng Agosto, isang distress call ang natanggap ng Masbate Airport para sa emergency landing ng isang Piper Seneca plane. Lula ng eroplano sina Secretary Jesse Robredo, ang aide nitong si Police Senior Inspector June Paulo Abrasado, ang pilotong si Captain Jessup Bahinting at ang Nepalese co-pilot na si Jetes Chan. Mula Cebu patungo sana silang Naga pero nagkaproblema sa makina ng eroplano at matapos ang isang oras na biyahe, bumagsak ito sa dagat sa Barangay Ibingay, Masbate City. 500 metro lang mula sa runway. Mirakulong nakaligtas ang aide na si Abrasado. Nasagip siya ng mga mangingisda. Matapos ang 3 araw, August 21, natagpuan din ang katawan ni Secretary Robredo sa may fuselage ng eroplano. August 22 nang matagpuan ang katawan ni Captain Bahinting. Kinabukasan, natagpuan rin ang katawan ni Sean. Ilang araw bago ang 100 araw ng kamatayan ni Robredo noong Nobyembre, inanunsyo ni Pangulong Aquino ang resulta ng investigasyon sa plane crash. Sanhi raw ito ng pilot error at pagtigil ng right-hand engine ng eroplano. Ang aviator na siyang may-ari ng bumagsak na Piper Seneca, hindi rin daw sertipikadong magsagawa ng maintenance sa eroplano. Naaalarma naman ang mga otoridad sa Luzon dahil sa pagtaas umano ng bilang ng mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Sa tala ng Philippine National Police, tumaas ang bilang ng children in conflict with the law noong taong 2011 kumparado noong 2010. Mahigit 4,000 minor offenders ang naitala noong 2010. Tumaas ang bilang nito sa mahigit 5,000 noong 2011. Ngayong 2012 naman, may mahigit 1,000 minor offender ang naitala mula Enero hanggang Marso. Isa na rito ang 10 taong gulang na bata na itinuturong suspect sa pagpatay sa isang lalaki. Nakita ang biktima na may laslas sa kamay at saksak sa braso sa kubo nito sa Barangay Makayog, Mangaldan, Pangasinan. Wala na ring laman ang pitaka nito. Ayon sa resulta ng pangunang investigasyon ng pulisya, maaaring inutusan ng mismong biktima ang suspect na gawin ang krimen. Ilang beses na raw kasing nagtangkang magpakamatay ang biktima. 3 taon na kasi itong baldado. Allegedly na yung bata inutusan niya na paki-slash yung kanya, kamay niya. So, siyempre bata yun eh. Ano? At age of 10, inosente pa yan, hindi niya alam ang ginagawa niya. So, kung ano yung inuutos ng biktima, sinusunod niya.